Eto nga yan, no? Wala bang witness, di wag yung pigilan ng trial, sabi dito. LMA, pang-display. Eto, ingay-ingay ngayon. Napaka-sensational itong nangyari kahapon na pagpa-file ng kaso ni Lebiste kay Castro, kay Yusek Claire Castro. Eh, hindi ko tuloy malaman itong si Lebiste kung drama actor ba ang kupal, may paiyak-iyak pa pero walang tumutulong luha, eh, 'no? O kongresista. May naipasa na bang batas 'to? Dahil sa sobrang kaingayan nito, pinagdududahan ko kung may naipasa na ba, parang Robin Padilla din ang kabubuhan nito, eh, 'no? Masyado siyang pabida-bida sa Kongreso, pero wala naman tayong nakikita, 'di ba? Yung alam mo yung ano, nakikita ko sa galawan ni Leandro, parang basurerong pulitik. 'Di ba? Ito yung mga drama-drama niya kahapon. Fernanda, ang dahilan kung ang daming umatake sa akin ay ang hawak kong ebidensya ay higit pa sa Cabral Files. Aray ko, hindi na nga maipakita yung Cabral Files. Din marami naman daw siya. Marami daw siya ebidensya. Yan yung sinasabi niya pero marami siyang ebidensya pero wala siya na ipapakita. Puro dakdak lang ang ginagawa. Aray ko. Di ba? Sa dinami-dami niyang binabanggit niya na ebidensya, meron na ba siyang meron na siya ipinakita? Meron na bang nasampahan ng kaso patungkol dun sa ebidensyang hawak niya? 'Di ba wala? Oh, eh, ang pinail niyang kaso yung kay Yusek Castro hindi naman kasama yun sa Cabral Files. Bakit yung 51 billion ni Pulong walang nag-iimbestiga? Eh, siyempre baka lahat sila nakinabang. Hmm. Sabi nito, Representative Libiste, ipinaliwanag kung bakit civil at hindi kriminal lagi sinampan niyang libel complaint laban kay PCO Yusek Castro. Ayon kay Libiste, hindi ko po siya kinakasuhan ng kriminal kahit nasabi ng aking abogado, mananalo kami. Abogado o judge? Lintik na tupasyo yan. Siya na abogado, siya pa nagsisentensya, panalo ka agad. No, baka hindi nga makitaan ng probable cause yan, baka ibasura nga yan ng DOJ eh. Di ba? Mananalo kami rito, ayaw ko pong makulong si Yusek Claire Castro. Nais ko lang linawin na hindi totoo ang kanyang mga pahayag. Pwede mo naman linawin yan na hindi mo kasuhan si Yusek Claire Castro. Ito O ayan, sabi naman dito ni Claire, salamat at may di raw magpapatawag si General Manager Torres sa Blue Ribbon dahil di pa daw nakausap ni Lacson si Bernardo. Ayan, akala ko ba sa 19 nang umpisa ang Blue Ribbon na committee investigation na yan. O ayan, sa Palace Press Executive counters 100 million libel case meant to silence her. Eh sabi dito ni Claire Castro, pinapatahimik lamang daw siya na mga gusto magpatahimik sa kanya at ginagamit lang daw itong si Bubong Lebiste. Yun lang. Sino nga ba yung mga umaaray kay Claire Castro? Di ba yung mga taga Davao? Sino nga ba yung iniidolo ni Lebiste? Di ba yung taga Davao na nakatira? Oy, residence na daw si Digong sa The Hague. Congratulations Duterte, isa ka ng European. Oh. Abay mantakin mo, binigyan na ng permanent residence visa itong si Digong Duterte sa Europe. Hanep ka talaga. Naunahan mo pa yung iba samantalang yung mga iba nagtatrabaho sa Europa kailangan 7 years. Bago mabigyan ng papel, kailangan magkaroon ng 5 years na trabaho bago makapag-apply ng residence visa rito. Pero kay Digong, kinaya lang ng 10 buwan. Talagang iba talaga ang no? Iba talaga ang puwersa ng mga Duterte, no? Sa 10 buwan, yung iba nga 20 years bago bigyan ng European Union ng residence visa. Samantalang si Digong walang trabaho, no? Walang source of income sa pananatili niya sa Europe. 10 buwan pa lang tapos permanent residence visa na ang binigay. Unfair. Kaya yung mga gustong tumira dito sa Europe na magkaroon ka agad-agad ng residence visa,
gayahin niyo si Duterte. Oo naman, resident na si Digong para di na makauwi kasi baka ma-deport pa. Ano ibig sabihin ng DDS, Digong Duterte? 'Di ba? Ayan, ito yung mga bali-balita ngayon. O, sabi dito ni Palace Press Officer Claire Castro, mga kapatid, ito ngayon ang tanong, sino ang tunay na nasa likod ng pagsasampa ng kaso laban sa akin? Sino ang nais na mabusalan ng aking bibig? Sino ang lubos na makikinabang dito? Siyempre, si Trixie. It's the motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg. Si Trixie lang naman ang kinanti mo nung nakaraang araw. Yun lang. Kaya si Lebiste ay ganti ng ginawa mo. Kasi bakit mo kasi pinablatter si Trixie? Ang pangit na nga, pinapablatter mo pa. Di ba? Sabi ni Marikita in Sweden, kabilis naman ading BT ako 4 years bago ma-permanent. Uy, sana all. Okay. Ayan yung mga issue-issue ngayon. Pero ito pinagmamalaki ng mga DDS ngayon, gifted child daw. Gifted child daw itong si Lian Lebiste. Leandro Lian. Yan yung nickname niya, Lian, no? Si Leandro Lebiste, ang isa sa gifted child sa commercial. At toong buhay, gifted child ba? Sa mga nakikita nyo ngayon, gifted o special child? Yun. There is something in this man that is abnormal. Yun lang masabi ko. Hindi natural. Hindi pangkaraniwan. At puputaktihin daw si Yusek ng sandamakmak na disbarment case. Hindi, wala yan. Sabi ko nga, nagkakaso pa lang sila, pinagyayabang na. No? Antayin natin ang korte na gumalaw. Car Guerrero, nananahimik na si Digong sa The Hague, doon na siya titira, huwag nang guluhin. Nagugulo nga kasi nga lagi daw natutumba, nahahanginan yung karton. Ay, teka, linawin ko nga mga DDS. Ang nabigyan ba ng resident visa ay si Digong, yung nakakulong o yung karton? Linawin nyo baka yung karton na may visa. Baka yung karton na nakaparking sa labas ng kulungan na inari yung kalye, yun po ang may papel. Patay kayo dyan. Di ba? Ito yung pinagyayabang nila Gifted child, gifted child. Marwan, may buwelta na si Yusek kay Lepiste. Tawa ng tawa si Ma'am Milestone. Nakapag-share ka naman ng